So kapatid, kung bago pa lang kayo sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video. Silipin muna natin ang latest noontime show ratings mula sa pinaka-legit na AGB Nielsen Noontime Survey kung saan patuloy na nangunguna ang Eat Bulaga laban sa It's Showtime noong March 15, March 16, March 18, at March 19, 2024. Wow naman! Wow! Wow! Mainit na balita sa pag-uumpisa ng linggo ang naganap na pirmahan sa pagitan ng ABS-CBN at GMA Network para air ang It's Showtime sa noontime show slot ng Channel 7. Ayon sa joint statement ng dalawang kumpanya, ang Showtime ay mapapanood simula April 6, 2024 simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 2:30 ng hapon Lunes hanggang Sabado. Sinabi rin umano sa naganap na contract signing na walang matatanggal o papalitang hosts pero tila nagbigay din ng kondisyon ang GMA chairman na si Attorney Felipe L. Gozon na dapat mataas din ang ratings ng Showtime habang umeere ito sa kanilang dalawang channel na GMA 7 at GTV Channel 27. Siguradong matindi agad ang pressure na nararamdaman ng mga hosts ng programa dahil kung matatandaan nyo ay patuloy pa rin silang dinadaig ng Eat Bulaga TVJ sa TV5 kahit nasa GTV na sila. Bago pa man pumutok ang balita ay bali-balita na ang naganap na meeting sa pagitan ng mga executives ng GMA at ABS-CBN para ikonsidera ang Showtime bilang kapalit ng nagsarang tahanang pinakamasaya. Subalit may mga ibang netizens ang tila hindi pabor dito dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Una, mas magiging mahirap para sa programa ang pagpopromote ng ibang mga kapamilya programs lalong-lalo na si Kim Chiu na kaliwat kanan ang nga proyekto sa ABS-CBN kagaya ng Linlang at What's Wrong with Secretary Kim. Paano naman kaya nila maipromote ang Batang Quiapo gayong pinapalabas ito sa TV5, A2Z at Kapamilya Channel? Sa kabilang banda, para sa akin, isang bad business move ito para sa ABS-CBN dahil mawawalan sila ng kontrol pagdating sa pag-promote ng kanilang sariling mga programa sa loob ng Showtime. Bad move din ito para sa GMA dahil tila wala silang tiwala sa kanilang mga sariling programa gayong meron naman talaga silang panlaban kagaya ng TikTok Club kung saan ginaganap ang sarili nilang singing contest ng tanghalan ng kampyon. Matatandaang ang Showtime ay may sarili ding singing contest na tawag ng tanghalan. Matinding conflict of interest ang kakaharapin ng parehong kampo pero sa ngalan ng ratings ay itutuloy pa rin nila ang collaboration na ito. Naaalala ko tuloy yung ginawa ng ABS-CBN na simultaneous broadcast nila with Studio 23 para sa dati nilang noontime show na Masayang Tanghali Bayan sa pag-asang matatalo nila sa ratings ang Eat Bulaga sa ganitong paraan. Pero ito lang masasabi ko, kahit ano pa itapat nyo, mananatili kaming solid na barkads ng Eat Bulaga. At pag natalo pa ang Showtime dito ay ewan ko na lang talaga. Patunay lang talaga na TVJ at Eat Bulaga lang ang sakalam. Yes! 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 That's an idiot. Yes! Alam nyo, hindi ako pala sagot. Kung maldita kayo, maldita din ako, mas malala pa. So ang ugali ko, kung didemonyohin nyo ako, mas demonyo ako. Masyado ka naman talagang Kasing bobo mo ang mga halos. Gusto mo lang manahimik, ha? Ikaw manahimik ka. Kasi yung kamumura mo, may anak ka, may pamilya ka, baka bumalik yan sa'yo. Ako hindi ako nagmumura sa mga ano ko, mga Sige nga, subukan mo! nanunukot. Pero nagmumura na rin ako kasi hindi na maganda yung mga biro mo. Wala na nga ang tahanang pinakamasaya. Ulul ka pa, pabalik-balik yung mga sinasabi mo. Ikaw na nakaperwisyo, ikaw pa galit, ha? Manahimik ka. Kayo, wala na kayong paglagyan. Kayo nagsara, kayo magbubukas ng bagong programa, nandiyan pa rin kayo mga basher. Ibig sabihin yan, hindi kayo makontento sa show nyo, kaya... Ugong! Barinig kita sa mukha, Magre-reklamo ako dito sa mga post na sunod-sunod ni Best Philippines or mas tinatawag na ngayon na Best Everything na nagre-brand na naman siya tungkol dito sa paglipat ng Showtime sa GMA. So well, sabi nga daw niya, ito raw yung magpapataob daw doon sa TV5 na kinamumuhian niya at sa TVJ na lagi niyang dinudusta sa kanyang social media platform. So, para sa'yo, Best Philippines, ito rin masasabi ko sa'yo,
kung ano man mangyayari sa amin, kung ano man ang mangyayari sa Banggaang Showtime at Itbulaga, wala ka na doon. Huwag kang makibatlang people. At sinasabi sa'yo ni Chief Oligar TV, huwag kang makimadlang people dahil hindi ka naman talaga Showtime defender. Ikaw ay isang tape defender. Di ba nga isa kang tape defender? Di ba sabi mo sa post mo, gusto mo pang maibalik yung tahanan pinakamasaya. Ang problema yun na nga wala na nga tape, nag-shutdown na, nag-bankrupt na. So ano pang sinasabi mo dyan? No? Tapos ngayon makikimadlang people ka. So manahimik ka dyan, mabuti pa manahimik ka na. I-shutdown mo na yung social media mo kung maaari mag-50 ka na. Kasi wala nang sense lahat ang sinasabi mo. At para sa mga followers nila, sa mga followers ni Best Philippines, mas maganda i-unfollow nyo na siya, i-block nyo na yung page na yan. Kasi wala kayong mapupulot na vitamina, wala kayong mapupulot na aral dito sa vlogger na ito. Lahat ng sinasabi nito, wala nang ginawa ang taong to, itong bading na to, kundi itong bading na kamuning na to, kundi magkalat ng dumi, ng kasinungalingan, ng kabulastugan, no, sa social media. So, pag nag-post siya tungkol sa Showtime, wag nyo na lang pansinin, no. Sa mga legit na madlang people dyan, wag nyo nang pansinin itong bading na to dahil wala naman tong may dudulot na maganda sa inyo. Mas lalo lang niyang papapangitin. Yung pinapapangit lang niya yung GMA, hindi siya nakakatulong sa network niya. So, wag na lang pansinin. Para sa maiinit na balitang Dabarkads para sa Dabarkads, mag-subscribe lang at like at i-share ang video na ito. Maraming salamat, hanggang sa susunod na video.